Pinagtibay ng International Criminal Court na merong jurisdiction sila sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa Appeals Chamber, may kapangyarihan pa rin ang ICC sa mga krimeng nangyari sa war on drugs noong miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Narito ang Frontline Report. The appeal chamber by majority, as a conclusion, Judge Roque Panise, partially dissenting in the second ground, has rejected all 4 grounds of appeal. Nagdesisyon na ang Appeals Chamber ng International Criminal Court. May jurisdiksyon o kapangyarihan ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinatigan kasi ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber na nagbabasura sa apela ng kampo ni Digong ukol sa jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso na Crimes Against Humanity. Kaya wala raw saysay ang hiling ng defense team na agarang paglaya ni Duterte. The appeals chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. Guys, sa confirmation of charges hearing, absent pa rin si Duterte. Sa kanilang desisyon, ibinasura ng Appeals Chamber lahat ng 4 grounds sa apela. Ang unang ground, iginit ang kampo ni Duterte. Nagkamali na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil umalis ito sa Rome Statute noong 2019. Sagot ng Appeals Chamber, miyembro pa ng Pilipinas ang ICC nang mangyari ang krimen sa war on drugs ni Duterte. Ibig sabihin, pasok sa jurisdiksyon ng ICC ang kaso ni Duterte. The state's right to withdraw from the statute would not be effective if the court were able to exercise jurisdiction indefinitely, despite the state no longer being a party. Sa ground number 2, hindi raw maituturing ang preliminary investigation na matter under consideration mula nang umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Nagsimula lang daw kasi ang formal investigation ng 2021. Pero sabi ng Appeals Chamber, 2018 pa lang, bago pa man mag-withdraw ang Pilipinas sa ICC ay meron ng preliminary examination ang Office of the Prosecutor sa kaso. Third ground, gitang kampo ni Duterte. Para manatili ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, matapos itong mag-withdraw, dapat daw ay under consideration na ang kaso ng korte, partikular ang Judicial Chamber at hindi ng Office of the Prosecutor. If the prosecutor is satisfied that a reasonable basis exists to open an investigation proprio motu, he or she is under the obligation to present an application for authorization to do so to the pre-trial chamber. Pero sagot ng Appeals Chamber, sakop ng salitang korte ang iba pa nitong miyembro gaya ng Office of the Prosecutor. At ang huli at 4th ground, iginit ang kampo ni Duterte na nagkamali ang pre-trial chamber na payagang magpatuloy ang investigasyon gayong nag-withdraw na ang Pilipinas. Pero sabi ng Appeals Chamber, gaya sa naunang ground, consistent ito sa policy ng ICC na may jurisdiction silang magpatuloy sa investigasyon sa mga krimen kung saan kasali pa ang Pilipinas sa ICC. Dahil sa pagbasura sa mga yan, malinaw na mananatiling nakakulong sa ICC detention facility si Duterte habang hinihintay ang desisyon sa kanyang confirmation of charges. Sa kabila niyan, tanggap naman daw ng lead defense counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman ang pagbasura sa kanilang apela. And they say jurisdiction has been settled because that's the end of the road as far as... And they didn't junk all 4 grounds, there was a judge who sided with us, so it was predictable what was going to happen. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Chivaria, News 5. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin ng dating Chief Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Panelo. Magandang gabi at maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Sal. Good evening. Good evening, sir. Sir, first of all, your reaction dun sa nangyari sa ICC decision sa jurisdiction po. Expected na natin yun. Nung ko pa sinasabi yan, at talaga itutuloy nila. Talaga naman walang jurisdiction, pero dahil they have to justify their existence, pinuloy-tuloy na nila. Tandaan mo, maraming nag-withdraw sa kanila at maraming nag-withdraw ng support. Pag yan dinismiss nila kay Presidente Duterte, wala na silang kasong dindigin mo. Attorney, ngayong pinagtibay po ng ICC yung jurisdiction nga po sa kaso ni dating Pangulong Duterte, ano na po ang posibleng maging move? Next move po ng Duterte camp? O paano po ba? Maghihintay na lang po ba talaga ng trial proper? Yun sa ngayon, yan ang plano nila, Attorney Kaufman. Ituloy yung trial. Wala naman sila choice. Wala na ho bang wala namang room for more appeals or a motion for reconsideration?
Hindi ko alam kung meron pa. Kasi supposed to be, appeal na nga yan eh. Opo. 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 Well, So hindi ko alam kung... Yes, sir. Natanong ko po kasi sa Pilipinas, alam mo naman pwede mag-appeal pa, mag-MR at Daming appeals. maraming ano. Sa Kaya ICC. palagay ko, ang pinaka-remedyo na lang dyan, magkaroon ng pressure sa iba't ibang bansa, kaya nang ginagawa ng Hapon. Yung isang diplomat ng Hapon. Kung maraming ganyan, baka ma-pressure ang ICC na tingnan nila yung kanilang kaso. Attorney Sal, alam ko medyo matagal pa naman yung trial, no? Hihintayin pa. Pero yung ganitong klase po ng treatment ng ICC, ano, doon sa defense, ano po ang chances that they will look favorably by the time na sila po ay talagang magbibigay na ng desisyon sa kaso ni dating Pangulong Digong? Gaya nung sinabi ko nung ako'y nasa The Hague, tinatanong ako kung ano ang most likely result ng hearing sa confirmation of charges. Oho. Kung babatayan mo yung ebidensya, talagang walang ebidensya. Oo. Pero dahil nga ang ICC, kahit walang jurisdiction, nag-assume sila ng jurisdiction. Kahit wala pang finality yung issue ng jurisdiction, tinuloy pa rin nila. Opo. Kaya sinasabi ko, most likely itutuloy nila yan. And there will be a chance na maging favorable pa rin po ang kanilang desisyon. Kaya dating Pangulong Duterte, kahit ganito yung treatment nila po sa defense? Malabo na yan. Ah, talaga? Sa tingin ko, malabo na. Malabong maipanalo, sir? Hindi, malabo na baguhin nila yung decision nila kasi kung titignan mo lahat ng galaw nila, talagang papunta sa conviction. Hindi, alam mo, yung pinaka-basic kasi doon, wala kang jurisdiction, pero nag-assume ka ng jurisdiction. Yun lang labag na yan, kahit sa abutin na. Whether sa constitution natin, o sa wrong statute nila, talagang labag yun. Kahit anong tingin mo. Sir, now, if we remember yung confirmation of charges hearing, dapat within 2 months, maglalabas ng desisyon ang pre-trial chamber. At expected po yung 2 months yan sa katapusan ng buwan na ito. I think on the 29th, actually, of April, which is already next week. Do you have any expectations as to what the decision will be dun sa confirmation of charges? Gaya ng sinabi ko nung sa DEG, tinanong ako, ang sagot ko nga doon, kung babatayin sa ebidensya, walang ebidensya, dapat dismiss na yan. Pero dahil nga pinagpipilitan nila ang sarili nila, talagang tutuloy-tuloy nila yan. Kung ganun, sir, if you're not expecting any decision favorable to your camp, ano po? So what do you expect to happen now? I mean, what's the other recourse? Ang mangyayari niyan, itutuloy nila yung trial. Ako, para sa akin, outside of trial na ako, di ba iniisip ko pumunta na sa United Nations at humangi ng alalay sila doon o tulong sa kanila. Kasi pag ang mga maraming bansa ang nagkakaisa at kinukundina yung ginagawa nilang proceeding dyan sa ICC, palagay ko, baka sakaling magbago ang ICC. Nangyari na ba yan, attorney, na pumunta, dumulog sa UN para magpatulong? Dahil sabi nyo nga, ang ginagawa nila, walang jurisdiction, pero nagtitake over sila dun sa kaso. So, ang parang recourse nyo ay pumuntang UN. Nangyari na po ba yan before? Kaya nasabi nyo yung option na yan? Hindi naman, kasi para sa akin, if there is no more remedy, yan ang huling option mo. Wala namang mawawala sa'yo. Kasi kung talagang it's a lost case because yung nagliliti sa'yo, talagang gusto kang durugin. Wala ka na magagawa. So, ang recourse mo, punta ka na sa ibang venue. Punta mo na iba't ibang bansa. Baka sakali, pag mayroong collective protest ng iba't ibang nasyon, may ipakita ang kawalang-hiyaan ng ICC. Pero sir, what makes you confident, if at all, that you will get sympathy from the UN, considering, of course, na in the past, the former president was not exactly in good terms with several UN agencies?
if you will look at the diplomat of the Japan, di ba, yung diplomat nagsalita, ito'y dayuhan ito na objective. Wala itong pinapanigan. Sinasabi niya na sobrang paglabag ang ginawa nyo kay Duterte. Baka sakali naman yung iba, gano'n din ang pananaw. Kaya lang, wala pang nagpupunta sa kanila. Baka pag pinuntahan mo, lumakas na rin ang loob nila. Sumama na sa sigaw ng mga sa tingin nila, inaapi ang Pangulong Duterte. Sir, when you say diplomat of Japan, are you referring to the one who participated in the UN Human Rights Committee plenary debates? Yung nagsalita against the violation si Presidente Duterte. But he is not a diplomat, sir. He's a member of a Japanese NGO. In fact, that's only participating in the debates. In fact, when we looked into his background, he's not a diplomat at all. Even the name of his NGO has to do with entrepreneurship. And that also, he also denies the issue, the comfort women issue. Yes, sir. Even kahit na hindi diplomat yan, tanda mo, Hapon yan. At ang presidente ng ICC ngayon, Hapon. Kung ka naman ay presidente at ang nationality mo pareho ng bumabatikos, di ba mag-iisip ka rin? Bakit mo itong kababayan ko ito Ang tingin iba sa tingin ko. O baka naman sakali magbagong ang takbo ng utak ng presidente ng ICC. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon at magandang gabi po, Atty. Salvador Panelo. Thank you, Attorney. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.